May mga pagkakataong ang katahimikan ay mas malakas pa sa pinakamaingay na sigaw. At may mga lihim na kayang magpabagsak ng pinakamatatag na pader. Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa kapangyarihan at pag-ibig? Sabi nila, ang mga bata ay anghel na walang salita. Pero paano kung ang tanging saksi sa isang karumaldumal na krimen ay isang batang hindi kayang magsalita? At paano kung ang tanging taong nakakaintindi sa kanya ay isang babaeng pilit na pinatatahimik ng mundo? Halina't samahan ninyo ako at sabay-sabay nating tuklasin ang misteryo sa likod ng marangyang pinto ng Villa Alakdan. Ang tunog ng nabasag na salamin ang bumasag sa katahimikan ng malawak na sala. Pero hindi ang mamahaling florera na ngayoy pira-piraso na sa sahig na gawa sa marmol ang kinatakutan ni Liwayway, kundi ang katahimikang kasunod nito. Isang katahimikang nakakabingi, puno ng tensyon, na tila anumang oras ay sasabog. Sa gitna ng sala, sa ibabaw ng makapal at mamahaling carpet, nakaupo si Sinag. Ang 8 taong gulang na tagapagmana ng lahat ng yaman ng mga De Villa. Paulit-ulit niyang iwinawas-iwas ang kanyang katawan, paharap at patalikod, habang mahinang umuungol. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kawalan, tila nakakulong sa isang mundong siya lang ang nakakaalam. Para sa ibang katulong sa Villa Alakdan, ang batang ito ay isang pasanin, isang kahihiyan na itinatago ng kanyang sariling ama. Pero para kay Liwayway, si Sinag ay isang anghel na may bali ang pakpak, isang kaluluwang nangangailangan ng pag-unawa, hindi ng paghuhusga. Dahan-dahang lumuhod si Liwayway sa harap ng bata, sinisiguradong hindi siya gagawa ng anumang biglaang kilos na maaaring ikagulat nito. Inilibot niya ang kanyang paningin sa mga nagkalat na laruang gawa sa kahoy. Mga blok na may iba't ibang kulay. Pula, asul, dilaw, berde. Ito ang kanilang mundo, ang kanilang lengguwahe. Hindi niya ito kinausap. Sa halip, kumuha siya ng isang pulang blok at dahan-dahan itong inilagay sa kanyang kanan. Pagkatapos, isang asul na blok. Pagkatapos, isang dilaw. Sinimulan niya ang kanilang ritual, ang tanging paraan para maibalik si Sinag mula sa kung saang madilim na sulok ng kanyang isipan ito napadpad. Sa una, hindi siya pinansin ng bata, ngunit hindi sumuko si Liwayway. Inulit niya ang pagkakasunod-sunod. Pula, asul, dilaw. May ngiti sa kanyang labi, isang ngiting puno ng pasensya at pagmamahal. Maya-maya, dahan-dahang huminto sa pag-uga si Sinag. Ang kanyang mga mata ay unti-unting lumipat mula sa kawalan patungo sa mga blokeng inaayos ni Liwayway. Dahan-dahan, iniabot ng bata ang kanyang maliit na kamay at kumuha ng isang pulang blok. Tumingin ito kay Liwayway, tila nagtatanong. Tumango si Liwayway at ang ngiti niya'y lalong lumawak. Inilagay ni Sinag ang pulang blok sa tabi ng pulang blok ni Liwayway. Sumunod ang asul, sumunod ang dilaw. Nagpatuloy sila sa kanilang tahimik na laro, isang sayaw ng mga kamay at kulay na sila lang ang nakakaintindi. Ang tensyon sa hangin ay unti-unting napalitan ng kapayapaan. Nung gulo ito, ang boses na yon, malamig at walang emosyon, ay tila isang punyal na sumaksak sa kanilang munting paraiso. Agad na napahinto si Sinag. Muli siyang nanigas at ang takot ay malinaw na gumuhit sa kanyang mukha. Dahan-dahang tumayo si Liwayway at humarap sa pinagmulan ng boses. Si Don Alejandro de Villa. Nakatayo ito sa paanan ng engranding hagdanan, matikas sa kanyang itim na business suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuksok at ang kanyang mukha ay kasing tigas ng estatwa. Ngunit ang kanyang mga mata
ay kasing lamig ng yelo. Tumingin ito sa nabasag na plorera, pagkatapos ay sa nagkalat na mga laruan. Ngunit ang pinakamatagal na tingin ay ipinukol niya sa sariling anak, isang tinging puno ng pagkadismaya at tila pagkasuklam. Hindi man lang niya ito tinawag sa pangalan. "Hindi ka ba sumasagot?" tanong ni Don Alejandro, ang mga mata'y nakatuon na ngayon kay Liwayway. Pasensya na po, Don Alejandro." Nanginginig na sagot ni Liwayway. "Nagkaroon lang po ng munting problema si Sinag. Pero maayos na po siya." "Munting problema?" Umismid si Don Alejandro. Ang buong pagkatao niya ay isang malaking problema. Bawat salita ay tila isang sampal kay Liwayway. Gusto niyang ipagtanggol si Sinag. Yakapin ito at sabihing hindi totoo ang sinasabi ng ama nito. Ngunit alam niya ang kanyang lugar. Isa lamang siyang hamak na kasambahay. "Linisin mo ang kalat na ito," utos ng Don, bago tumalikod at naglakad patungo sa kanyang opisina. "At siguraduhin mong hindi na mauulit ang ganitong eksena. Ayusin mo ang trabaho mo, Liwayway. O baka hindi ka na magtagal dito." Ang banta ay malinaw. Napalunok si Liwayway at pinigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Nilingon niya si Sinag na ngayon ay nanginginig sa isang sulok, yakap-yakap ang sarili. Ang kanilang munting kapayapaan ay winasak na naman. Pagkatapos niyang linisin ang nabasag na plorera at ligpitin ang mga laruan, nagpatuloy si Liwayway sa kanyang mga gawain. Habang nagpupunas siya ng alikabok sa pasilyo malapit sa opisina ni Don Alejandro, napansin niyang bahagyang nakaawang ang pinto nito. Hindi niya sinasadyang sumilip, ngunit may isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon. Sa ibabaw ng malaking lamesa ni Don Alejandro, na gawa sa kahoy na nara, may isang itim na briefcase. Gawa ito sa mamahaling katad, kumikinang ang mga kandadong ginto. Nakatayo si Don Alejandro sa harap nito, ngunit ang kanyang kilos ay kakaiba. Hindi siya mukhang isang makapangyarihang business tycoon na naghahanda para sa isang pulong. Mukha siyang ninenerbiyos. Paulit-ulit niyang sinusuri ang mga kandado, pinupunasan ang ibabaw nito, at palingalinga sa paligid na tila may kinatatakutan. Sa isang iglap, nagtama ang kanilang mga mata mula sa siwang ng pinto. Agad na nanigas si Liwayway sa kanyang kinatatayuan. Ang mukha ni Don Alejandro ay biglang nagbago. Ang bakas ng kaba ay napalitan ng matinding galit. Mabilis niyang isinara ang briefcase at ibinalik sa ilalim ng kanyang mesa. Pagkatapos ay lumabas siya ng opisina at hinarap si Liwayway. "Ano ang tinitingin-tingin mo?" Malamig niyang tanong. Wala po, sir." "Naglilinis lang po." Halos pabulong na sagot ni Liwayway, ang mga matay nakayuko sa sahig. Tinitigan siya ni Don Alejandro ng ilang segundo, mga segundong tila isang kawalang hanggan para kay Liwayway. Pakiramdam niya ay kaya siyang tunawin ng mga mata nito. "Magpatuloy ka sa trabaho mo," sabi nito sa wakas, bago siya tinalikuran at muling pumasok sa opisina. Isinarado ang pinto ng may kalakasan. Nakahinga ng maluwag si Liwayway, ngunit ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi nawala. Ano ang laman ng briefcase na iyon? Bakit ganun na lamang ang reaksyon ni Don Alejandro? Kinagabihan, bago umalis, tinawag siya ni Don Alejandro. "Kailangan kong umalis. May bigla ang business trip sa Cebu," sabi nito, habang inaayos ang kanyang kurbata. "Babalik ako makalawa." Tumangulang si Liwayway. Huminto si Don Alejandro sa may pintuan at muli siyang tiningnan. Isang tingin na nagpatindig ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. "Ikaw na ang bahala dito, Liwayway," sabi nito, ang boses ay mababa at puno ng kahulugan. "Siguraduhin mong walang mawawala, lalo na ang mga bagay na mahalaga sa akin." Ang paghinto nito, bago sabihin ang huling mga salita,
ay tila isang babala. Hindi ito isang simpleng bilin. Ito ay isang pagbabanta. At habang pinapanood ni Liwayway ang sasakyan ni Don Alejandro na papalayo sa dilim, hindi niya maalis sa kanyang isipan ang imahe ng itim na briefcase at ang malamig na mga mata ng kanyang amo. Kinabukasan, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa Villa Alakdan. Isang kapayapaang peke at mabigat, na tila hanging hindi gumagalaw bago ang isang malakas na bagyo. Para kay Liwayway, ang pag-alis ni Don Alejandro ay dapat sanang maging isang kaluwagan. Ngunit ang mga huling salita nito ay tila isang multong bumubulong sa bawat sulok ng mansyon. Siguraduhin mong walang mawawala, lalo na ang mga bagay na mahalaga sa akin. Habang naglilinis, hindi niya maiwasang sulyapan ang pinto ng opisina. Nakasara ito, ngunit sa isip niya'y malinaw pa rin ang imahe ng itim na briefcase. Sa piling ni Sinag, pansamantala niyang nakalimutan ang kaba. Naglaro sila sa hardin. Nagtayo ng mga kastilyo gamit ang mga bloke at sa unang pagkakataon sa loob ng 2 araw, nakita niyang muling ngumiti ang bata. Ang ngiting iyon, para kay Liwayway, ay sapat na para burahin ang anumang takot. Ngunit ang mga tungkulin ay kailangang gawin. Kinakailangan niyang linisin ang bawat silid kasama na ang opisina ng Don. Sa pagpasok niya roon, dala ang basahan at feather duster. Tila ba lumamig ang temperatura. Ang amoy ng mamahaling leather at lumang libro ay tila sumisakal sa kanya. Sinimulan niya ang pag-aalikabok, iniiwasang tingnan ang malaking mesa. Ngunit tulad ng isang magnet, ang kanyang mga mata ay kusa pa ring napapatingin sa ilalim nito, sa lugar kung saan niya huling nakita ang itim na briefcase. Wala ito ron. Napahinto si Liwayway. Marahil ay inilipat lang ito ng Don bago umalis. Tiningnan niya ang paligid. Sa likod ng mga kurtina. Sa loob ng malaking aparador. Wala. Isang malamig na butil ng pawis ang nagsimulang tumulo mula sa kanyang noo. Ang tibok ng kanyang puso ay nagsimulang bumilis. Kalma lang, Liwayway. Bulong niya sa sarili. Baka naman dinalala niya sa Cebu. Oo, siguro nga. Ngunit may isang bahagi sa kanya na nagsasabing hindi. Ang paraan ng paghawak ni Don Alejandro sa briefcase na iyon para itong isang bagay na hindi niya basta-basta ilalabas ng mansyon. Nagpatuloy siya sa paglilinis, pilit na iwinawaksi ang kaba. Ngunit habang tumatagal, lalo itong bumibigat. Paulit-ulit na umaling-aungaw sa kanyang isip ang banta ng kanyang amo. Natapos ang maghapon na puno ng pag-aalala. Nang gabing iyon, hindi siya mapakali. Bawat tunog ng sasakyan sa labas ay nagpapatayo ng kanyang mga balahibo. Kinaumagahan, mas maaga ng isang araw sa inaasahan, isang pamilyar na tunog ng makinang humaharurot ang bumasag sa katahimikan ng umaga. Ang itim na luxury car ni Don Alejandro. Nanlamig ang buong katawan ni Liwayway. Bakit siya umuwi ng maaga? Mabilis siyang lumabas para salubungin ito. Sinisikap na maging normal ang itsura. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Bumaba si Don Alejandro mula sa sasakyan. Ang muka'y seryoso gaya ng dati. Walang bakas ng pagod mula sa biyahe. Tila ba hindi ito umalis? Don Alejandro, magandang umaga po. Hindi po namin kayo inaasahan. Hindi siya pinatapos nito. Nilagpasan lang siya ng Don na tila isa siyang hangin at dire-diretsong pumasok sa loob. Sumunod si Liwayway, ang kabay tila isang malaking batong nakabara sa kanyang lalamunan. Dumiretso si Alejandro sa kanyang opisina. Sumandal siya sa may pintuan, pinapanood ang bawat kilos ng amo. Nakatayo ito sa gitna ng silid, inililibot ang kanyang paningin na tila may sinusuri. Nasaan ito? Tanong niya sa wakas. Ang boses ay mapanganib na kalmado. Ang alin po, sir? Humarap ito sa kanya at sa unang pagkakataon nakita ni Liwayway ang isang emosyon sa mga mata nito. Isang nagbabagang galit
na pilit na kinokontrol. "Huwag mo akong gawing tanga, Liwayway. Ang briefcase ko, ang itim na briefcase na nasa ilalim ng lamesa ko." Pero sir, wala po dyan mula pa kahapon." Nauutal na sagot ni Liwayway. "Akala ko po din dinala ninyo sa inyong biyahe." Isang mapaklang tawa ang kumawala sa bibig ni Don Alejandro. Isang tawang hindi umabot sa kanyang mga mata. "Dinala ko? Liwayway, ikaw mismo ang nakakita sa akin kahapon. Nakita mo maingat kong itinago iyon bago ako umalis. At ikaw lang ang tao sa mansyon na may lakas ng loob na pumasok sa opisinang ito." "Pero sir, hindi po ako. Maniwala po kayo." Nagsimula ng mamasa ang mga mata ni Liwayway. "Hindi ko po magagawa yon." "Talaga ba?" Dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Bawat hakbang ay tila isang dagok sa kanyang dibdib. "Kagabi, habang wala ako, ikaw lang ang naiwan dito. Ikaw na may malaking utang na binabayaran para sa pamilya mo sa probinsya. Ikaw na nakakita kung saan ko itinago ang isang bagay na mukhang napakahalaga. Sabihin mo sa akin, Liwayway, hindi ka ba natukso?" Bawat salita ay isang patibong. Bawat detalye ay pinag-isipan para idiin siya. Ang kanyang kahirapan, ang kanyang presensya sa lugar ng krimen. Lahat ay perpektong magkakatugma. "Hindi po, Panginoon ko, hindi ko po kayang magnakaw." Humahagulgol na siya ngayon. Ang takot at pagkalito ay bumalot sa kanyang buong pagkatao. Sinungaling. Sa wakas ay sumigaw ito. Ngunit hindi ito isang sigaw na mainit, kundi isang sigaw na nagyayelo, puno ng kalkuladong galit. "Hinahanap ko pa lang ang laman ng mga security camera, pero sigurado akong makikita ko ang pagmumukha mo doon." Ito na ang patunay. Isang bitag. Isang perpektong plano. Ang pag-alis niya. Ang pagbalik niya ng maaga. Ang mga paratang. Lahat ay isang palabas. Habang pinapanood niya ang babaeng humahagulgol sa kanyang harapan, walang kahit anong awa na naramdaman si Don Alejandro. Sa halip, isang malamig na kasiyahan ang mamamang gumapang sa kanyang kalooban. Perpekto. Siya ang perpektong piyon. Isang babaeng walang kalaban-laban, walang impluensya, at may motibong madaling paniwalaan ng lahat. Ang briefcase ay ligtas na nakatago sa ibang lugar, sa isang lugar na hinding-hindi mahahanap ni numan. At ang babaeng ito ang magiging sagot sa lahat ng kanyang problema. Ang banjimuzumud, ang atensyon ng lahat ay mapupunta sa isang hamak na magnanakaw, habang ang tunay na krimen ay mananatiling nakabaon sa limot. Ang kailangan lang niyang gawin ay ang huling akto. Tumalikod si Don Alejandro at kinuha ang telepono sa kanyang mesa. "Hindi. Pakiusap, Don Alejandro. Huwag po." Pagmamakaawa ni Liwayway. Ngunit hindi siya pinakinggan nito. Tiningnan siya nito nang diretso sa mata, isang ngisi ng tagumpay ang unti-unting sumilay sa mga labi nito. Habang nagsimula itong magsalita sa telepono. "Hello, pulis ba ito? Gusto kong i-report ang isang pagnanakaw dito sa Villa Alacdan." "Oo, mayroon na akong suspect." Kasabay ng mga salitang iyon, tila gumuho ang mundo ni Liwayway. Ilang minuto lang ang lumipas, ang tunog ng sirena ng pulis ay nagsimulang umalingaw-ngaw, palakas ng palakas, hanggang sa huminto ito sa mismong tapat ng mansyon. Dalawang unipormadong pulis ang mabilis na pumasok. Ang kanilang mga mukha'y seryoso at handa. Tumayo si Liwayway na tila isang estatwang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapagsalita. Isang masamang panaginip. Ito ay isang masamang panaginip. Lumabas si Don Alejandro mula sa kanyang opisina at sinalubong ang mga pulis. Itinuro niya si Liwayway ang kanyang daliri.
tila isang hatol ng kamatayan. "Siya ang kumuha! Dakpin niyo siya!" Ang mga salita ni Don Alejandro ay tila isang palaso na tumusok sa hangin at diretsong tumama sa puso ni Liwayway. "Dakpin niyo siya!" Para siyang isang manikang pinutulan ng tali. Ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina at napaluhod siya sa malamig na sahig na marmol. Ang kanyang paningin ay nanlalabo at ang tanging naririnig niya ay ang malakas na dagundong ng sarili niyang puso. Ang dalawang pulis ay lumapit sa kanya. Ang bawat hakbang nila sa makintab na sahig ay isang dagok sa kanyang pagkatao. Nakita niya ang pagtataka at awa sa mukha ng ibang mga kasambahay na nakasilip mula sa kusina. Ngunit mabilis itong napalitan ng takot at pag-iwas. Sa isang iglap, siya ay naging isang estranghero sa lugar na tinuring niyang pangalawang tahanan. Siya ay naging isang kriminal. "Hindi po ako. Wala po akong kasalanan." Nagmakaawa siya. Ang boses ay basag at puno ng desperasyon. Tumingin siya sa mga pulis, sa mga kapwa niya katulong, at sa huli, kay Don Alejandro, na nakatayong tila isang hari na nagpataw ng hatol. "Pakiusap, maniwala po kayo sa akin." Ngunit walang nakinig. Isang kamay ang marahas na humawak sa kanyang braso at itinaas siya. Ang isa naman ay mabilis na ipinilipit ang kanyang mga kamay sa likuran. Narinig niya ang malamig na kalansing ng posas at pagkatapos ay naramdaman niya ang bigat at lamig nito sa kanyang mga pulsuhan. Ang posas. Ito na ang selyo ng kanyang pagkatalo. Ito na ang kadena ng kasinungalingan na ibinilibid sa kanya. "Hindi!" Isang sigaw na walang boses ang pumunit sa tensyonadong katahimikan. Hindi ito nanggaling kay Liwayway. Lahat ay napalingon sa pinanggalingan ng tunog. Sa may hagdanan, nakatayo si Sinag. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig. Ang kanyang mga mata, na karaniwang nakapako sa kawalan, ay ngayon ay nanlilisik at nakatuon sa eksena sa ibaba. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Nang makita niyang pilit na kinakaladkad ng mga pulis si Liwayway, isang ungol ng matinding sakit ang kumawala mula sa lalamunan ng bata. Tumakbo ito pababa ng hagdan, walang pakialam sa maaaring mangyari. "Sinag, huwag!" Sigaw ni Liwayway, ngunit huli na ang lahat. Yumakap ang bata sa kanyang mga binti, ang kanyang maliit na katawan ay nagpupumiglas laban sa mga unipormadong lalaki. "Hindi. Hindi." Ang tanging mga salitang paulit-ulit na lumalabas sa kanyang bibig, mga salitang bihirang marinig mula sa kanya. "Alisin niyo ang bata dyan." Walang pusong utos ni Don Alejandro. Sinubukan ng isang pulis na alisin si Sinag, ngunit lalo itong humigpit ng yakap kay Liwayway. Umiiyak ito ngayon, hindi isang iyak na may tunog, kundi isang tahimik na pag-aagos ng mga luha, isang pagtangis ng isang kaluluwang dinudurog. Nang pilit pa rin siyang hinihila, nagsimulang magwala si Sinag. Ibinagsak niya ang kanyang sarili sa sahig, iwinawasiwas ang kanyang mga kamay at paa, at sa gitna ng kanyang pagkasira, isang bagay ang ginawa niya na nagpadurog sa puso ni Liwayway ng pira-piraso. Paulit-ulit niyang inumpog ang kanyang ulo sa matigas na sahig. "Sinag, tama na anak, tama na." Sigaw ni Liwayway, nagpupumiglas mula sa pagkakahawak ng mga pulis. Ang sakit ng posas sa kanyang pulsuhan ay wala sa sakit na nararamdaman niya ngayong nakikita niyang sinasaktan ng bata ang sarili. "Pakiusap, dalhin niyo na lang ako. Huwag niyo na siyang hayaang makita ito." Hindi ang pagkakakulong ang pumatay sa kanya sa mga sandaling iyon, kundi ang pagkakita sa unti-unting pagpatay sa nag-iisang liwanag sa madilim na mansyon na iyon. Ang kanyang sinag. Ang kanyang munting sinag ng pag-asa. Kinaladkad na siya ng mga pulis palabas ng mansyon, habang ang mga yaya ay pilit na pinipigilan ang nagwawalang bata.
Ang huling nakita ni Liwayway bago siya ipinasok sa sasakyan ng pulis ay ang mga mata ni Sinag, mga matang puno ng sakit, pagkalito at pag-abandona. At ang huling narinig niya ay ang malakas na tunog ng kanyang ulo na tumatama sa sahig. Sa loob ng sasakyan, tila namanhid ang buo niyang katawan. Ang mundo sa labas ng bintana ay tila isang pelikulang mabilis na umiikot, ngunit siya ay nakatigil, nakakulong sa sarili niyang bangungot. Ngayon, malinaw na ang lahat. Ang maagang pag-uwi ni Don Alejandro, ang nawawalang briefcase, ang mga sirang kamera na siguradong sasabihin nito sa mga pulis. Bawat detalye ay isang perpektong piraso ng isang masalimuot na palaisipan, na siya ang nasa gitna. Siya ang sakripisyo, isang tupa na inialay para pagtakpan ang kasalanan ng isang makapangyarihang lobo. Ano ang laman ng briefcase na iyon? Bakit handa siyang manira ng isang buhay para lamang itago ito? Ang mga tanong ay walang sagot. Ang tanging alam niya ay ang bigat ng pagkakanulo at ang lamig ng kawalan ng pag-asa. Pagdating sa presinto, ang lahat ay tila isang masamang panaginip. Ang amoy ng alikabok at kalawang, ang tunog ng mga makinilya, ang malamig na tingin ng mga taong dumaraan. Kinuha ang kanyang litrato. Kinuha ang kanyang mga fingerprint. Ang kanyang pangalan ay isinulat sa isang logbook sa tabi ng salitang magnanakaw. Pagkatapos ng tila walang katapusang proseso, dinala siya sa isang pasilyo na may mga selda. Bawat hakbang ay tila isang milya ang layo. Ang tunog ng kanyang mga yapak ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo, isang malungkot na martsa patungo sa kanyang bagong katotohanan. Ibinukas ng pulis ang isang bakal na pinto. Ang tunog nito ay tila isang halakhak mula sa impyerno. Pumasok ka. Walang lakas na sumunod si Liwayway. Pumasok siya sa maliit at madilim na selda. May isang sementadong kama sa isang sulok at isang maliit na bintanang may rehas na bakal sa itaas. Ito na ang kanyang mundo ngayon. Huminto siya sa gitna ng selda, nakatayo lang. Narinig niya ang pagpihit ng susi sa kandado. At pagkatapos, ang pinakamasakit na tunog sa lahat. Ang mabigat na pagbagsak ng bakal na pinto. Klang! Sa tunog na iyon, tila gumuho ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang katawan. Napaupo siya sa malamig na sementadong sahig. Ang kanyang likod ay nakasandal sa pader. Doon, sa dilim, niyakap niya ang kanyang mga tuhod. Ang pangalang ibinigay sa kanya ng kanyang ina ay Liwayway. Ngunit ngayon, sa loob ng 4 na sulok ng kanyang bagong kulungan, wala nang liwanag na masisilayan. Ang kanyang binmin ay tuluyan ng nilamon ng dilim. At sa unang pagkakataon, hinayaan niyang bumuhos ng mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Isang iyak na walang tunog para sa isang buhay na ninakaw at para sa isang batang naiwan sa gitna ng kadiliman. 3 araw. 3 araw nang parang isang multo si Sinag sa sarili niyang pamamahay. Hindi na siya lumalabas ng kanyang kwarto. Hindi siya kumakain. Hindi siya natutulog. Nakaupo lang siya sa isang sulok, yakap-yakap ang isang bagay na iniwan ni Liwayway. Ang luma nitong apron na may amoy pa rin ng sabon at kaunting vanilla. Para kay Don Alejandro, ang sitwasyon ay nagiging isang malaking abala. Ang kanyang perpektong plano ay nagtagumpay. Si Liwayway ay nasa kulungan na at ang atensyon ay nalihis na mula sa kanya. Ngunit ang epekto nito sa kanyang anak ay isang komplikasyong hindi niya inaasahan. Isang kahihiyan. Kailangan niyang ayusin ang bata at kailangan niya itong gawin ng mabilis. Dito na pumasok si Dr. Luningning Castro. Si Dr. Castro ay isang kilalang child developmental therapist, isang babaeng nasa mga huling taon ng kanyang 30, may matalas na mga mata,
na tila kayang basahin ang kaluluwa ng isang tao at may isang katauhan na nagpapahiwatig ng parehong talino at habag. Para kay Don Alejandro, siya ang pinakamahusay at iyon lang ang mahalaga. Pagpasok ni Luningning sa Villa Alakdan, ang unang bumungad sa kanya ay ang marangyang katahimikan nito. Isang katahimikang hindi nagdudulot ng kapayapaan, kundi ng pagkabalisa. Pakiramdam niya ay may isang mabigat na ulap ng kalungkutan na nakakabitin sa bawat sulok ng mansyon. Sinalubong siya ni Don Alejandro sa sala. Ang peking ngiti nito ay hindi umabot sa malamig nitong mga mata. Dr. Castro, salamat sa mabilis mong pagdating. Bati nito. Ang aking anak, si Sinag, ay nagdaraan sa isang mahirap na yugto. Naiintindihan ko. Ginoong de Villani, sagot ni Luningning. Ang kanyang boses ay kalmado at profesional. Maaari ko na ba siyang makita? Dinala siya ni Don Alejandro sa kwarto ni Sinag. Ang eksenang tumambad kay Luningning ay mas malala pa sa kanyang inaasahan. Ang bata ay nakaupo sa sahig, ang likod ay nakasandal sa pader, ang mga mata'y walang buhay. Mahigpit niyang yakap ang apron. Sa paligid niya ay nagkalat ang mga papel at krayola, ngunit walang kahit isang guhit. Sinag, malumanay na tawag ni Luningning. Walang reaksyon. Dahan-dahan siyang lumuhod sa di kalayuan, ayaw niyang biglain ang bata. Si Don Alejandro ay nanatiling nakatayo sa may pintuan, ang kanyang presensya ay tila isang anino na nagpapdilim sa buong silid. Ganyan na siya mula nang mangyari ang insidente, sabi ni Don Alejandro. Ang boses ay may bahid ng pagkainis. Ang dati niyang kasambahay, masyado siyang naging malapit doon. Ngayon kailangan nating burahin ang alaala ng babaeng iyon sa isipan niya. Hindi sumagot si Luningning. Sa halip, ang kanyang atensyon ay ganap na nakatuon kay Sinag. Nakita niya ang lalim ng sakit sa mga mata ng bata. Hindi ito simpleng pagkamis sa isang yaya. Ito ay pagluluksa. Ito ay trauma. Gusto kong ayusin mo siya, doktora. Pagpapatuloy ni Don Alejandro. Ang kanyang boses ay naging mas dominante. Ibalik mo siya sa dati. Gawin mo ang lahat ng kinakailangan. Ang mga salitang ayusin mo siya ay tumatak sa isipan ni Luningning. Hindi isang laruan ang batang ito na kailangang kumpunihin. Isa siyang taong nasasaktan. At sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Luningning ang isang malakas na pagkadismaya sa lalaking nasa likuran niya. Ginoong de Villa, maaari po bang iwan niyo muna kami? Pakiusap niya, hindi inaalis ang tingin kay Sinag. Nag-atubili si Don Alejandro. Ngunit sa huli ay sumunod din. Bago siya umalis, sinabi niya, ang bayad mo ay hindi magiging problema, basta't makita ko ang resulta. Nang sila na lang dalawa ang naiwan, mas lumapit si Luningning. Umupo siya sa sahig, kapantay ng bata. Hindi siya nagsalita, hinayaan niya lang na masanay si Sinag sa kanyang presensya. Lumipas ang halos isang oras ng katahimikan. Maya-maya, kumuha si Luningning ng isang pirasong papel at isang asul na Karsia Crayola. Nagsimula siyang gumuhit ng mga alon. Simpleng mga alon lang. Ilang minuto pa, dahan-dahang gumalaw si Sinag. Ang kanyang mga mata ay sumulyap sa papel na ginuguhitan ni Luningning. Hindi pa rin nagsalita ang doktora. Kumuha siya ng dilaw na Crayola at gumuhit ng isang araw. Isang maliit na kamay ang dahan-dahang gumapang palapit sa kanya. Kinuha ni Sinag ang isang itim na Crayola at sa papel, sa tabi ng mga alon at araw ni Luningning, nagsimula siyang gumuhit. Ang unang guhit niya ay isang malaking bahay. Isang bahay na may maraming bintana, ngunit lahat ng bintana ay may rehas na bakal. Isang kulungan. Pagkatapos, gumuhit siya ng 2 tao sa loob ng bahay. Isang maliit na figura
at ay isang malaking-malaking figura na tila isang halimaw, may matatalas na kamay at galit na mga mata. Napatigil sa paghinga si Luningning. Malinaw kung sino ang tinutukoy ng bata. Siya at ang kanyang ama. Pagkatapos, kumuha si Sinag ng panibagong papel. Dito gumuhit siya ng isa pang figura. Isang babae na may mahabang buhok at may ngiti sa labi. Sa tabi ng babae, gumuhit siya ng maraming bulaklak at isang araw na nakangiti. Si Liwayway. Ngunit ang huling guhit ni Sinag ang nagpatigil sa mundo ni Luningning. Sa huling papel, muli niyang iginuhit ang babae. Ngunit sa pagkakataong ito, ang babae ay nasa loob ng isang kahon na may rehas. Umiiyak. At sa labas ng kahon, nakatayo ang halimaw, ang figura ng kanyang ama, na may hawak na isang itim na parihaba, isang briefcase. Napatingin si Luningning mula sa mga guhit patungo kay Sinag. Ang bata ay nakatingin sa kanya ng diretso. Ang mga mata ay tila nagsusumamo, puno ng mga salitang hindi niya kayang bigkasin. Sa mga simpleng guhit na iyon, isinalaysay ni Sinag ang buong kwento. Ang kaligayahan niya, kasama si Liwayway. Ang takot niya sa kanyang ama, ang pagkakakulong ng kanyang kaibigan, at ang misteryoso at mahalagang itim na briefcase. Dahan-dahang tinakpan ni Luningning ang kanyang bibig. Hindi ito isang simpleng kaso ng pagnanakaw. May mas malalim, may mas madilim. At ang batang ito ang tanging nakakaalam ng katotohanan. Kinagabihan, hinarap niya si Don Alejandro sa sala. Inilatag niya ang mga guhit sa ibabaw ng coffee table. Ginoong De Villa, ito ang mga iginuhit ni Sinag ngayong hapon. Tiningnan ni Don Alejandro ang mga papel, at sa isang iglap, isang anino ng galit ang dumaan sa kanyang mukha bago niya ito mabilis na pinalitan ng isang blangkong ekspresyon. Mga guhit ng bata lang yan, doktora. Walang kahulugan. Sa tingin ko po ay mayroon. Git ni Luningning. Ang kanyang boses ay matatag. Ipinapakita nito ang kanyang takot sa inyo at ang kanyang matinding pagkalungkot sa pagkawala ni Liwayway. At itong itim na bagay na hawak ng halimaw. Sapat na! Putol ni Don Alejandro. Ang kanyang boses ay biglang naging matigas at mapanganib. Ang trabaho mo ay gamutin ang anak ko, hindi suriin ang aking pagiging magulang o bigyan ng kahulugan ang mga walang kwentang guhit. Kung hindi mo kayang gawin ang trabaho mo, marami pang ibang therapist na naghihintay. Ang banta ay malinaw. Ngunit si Luningning ay hindi natinag. May mali, at alam niyang kailangan niyang alamin kung ano yon. Hindi lang para sa kapakanan ni Sinag, kundi para na rin sa babaeng nasa kulungan ngayon. Tumayo siya. Gagawin ko po ang aking trabaho, Ginoo. At ang parte ng trabaho ko ay ang intindihin ang mundo ng aking pasyente. At sa ngayon ang mundo ni Sinag ay umiikot sa inhustisya. Tumalikod si Luningning at naglakad paalis, iniwan si Don Alejandro na nakatitig sa mga guhit, ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakakuyom. Alam ni Luningning na napasok niya ang isang mapanganib na teritoryo. Ngunit habang hawak niya ang mga guhit ni Sinag, alam niyang hawak niya ang susi. At hindi niya ito bibitawan. Ang Public Attorney's Office ay isang lugar kung saan ang amoy ng lumang papel at desperasyon ay magkahalo. Dito, ang mga kaso ay hindi mga pangalan sa folder, kundi mga mukha ng pagdurusa. Mga taong nilamon ng isang sistemang hindi palaging pumapanig sa mahihirap. At sa gitna ng magulong mundong ito, may isang batang abogado na pilit na gumagawa ng pagbabago. Si Attorney Isagani Torres, o Gani sa kanyang mga kaibigan, ay puno ng idealismo. Sa kanyang 3 taon sa serbisyo,
Marami na siyang nakitang kaso ng inhustisya, ngunit may isang bagay sa folder ni Liwayway Ramos na bumabagabag sa kanya ng higit sa karaniwan. Pagnanakaw. Suspect, Liwayway Ramos. Nagrereklamo. Don Alejandro de Villa. Ang pangalan pa lang ng nagrereklamo ay sapat na para malaman niyang hindi ito magiging isang simpleng kaso. Ang mga de Villa ay parang mga agila na lumilipad sa itaas ng lipunan, makapangyarihan at halos hindi nagagalaw. At ang kanyang kliyente, isa lamang pipit na naligaw sa pugad ng mga agila. Nang unang beses niyang makaharap si Liwayway sa kulungan, ang kanyang puso ay tila piniga. Ang babae sa kanyang harapan ay anino na lamang ng larawan sa folder. Ang mga mata nito ay walang buhay, ang mga balikat ay lupaypay, at ang espiritu ay tila matagal nang sumuko. Atty. Torres, bati nito, ang boses ay halos isang bulong. Liwayway, gani na lang, malumanay niyang sabi. Narito ako para tulungan ka. Kailangan ko lang malaman ang lahat. Ang totoong nangyari. Sa simula, nag-aatubili si Liwayway. Ang pag-asa ay isang bagay na matagal na niyang itinakwil. Ngunit sa paraan ng pakikipag-usap ni Gani, puno ng sinseridad at walang paghuhusga, unti-unting natunaw ang yelo sa kanyang puso. Isinalaysay niya ang lahat. Ang ritual nila ni Sinag, ang itim na briefcase, ang pagbabanta ni Don Alejandro, at ang pagdating ng mga pulis. Habang nakikinig, lalong tumitibay ang paniniwala ni Gani. Inosente ka, Liwayway. Alam ko yon. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, isang butil ng luha ang pumatak mula sa mga mata ni Liwayway. Isang luha, hindi ng kalungkutan, kundi ng kaunting pasasalamat. May isang taong naniwala. Puno ng determinasyon, sinimulan ni Gani ang kanyang investigasyon. Ang una niyang ginawa ay hilingin ang kopya ng mga CCTV footage mula sa Villa Alacdan sa araw ng sinasabing pagnanakaw. Ngunit ang sagot na bumalik mula sa piskalya ay isang malaking dago. Ayon sa kampo ni De Villa, nagkaroon daw ng power surge sa araw na iyon, Atty. Torres. Lahat ng recordings ay nasira. Corrupted. Nasira? Lahat? Hindi makapaniwala si Gani. Sa isang mansyon na may sariling generator at state-of-the-art na security system? Imposible. Alam niyang nagsisinungaling ang mga ito. Ang ebidensya ay hindi nasira. Ito ay sinadyang sirain, o mas malala pa, itinago. Sunod niyang sinubukan kausapin ang ibang mga kasambahay sa mansyon. Ngunit lahat sila'y tila nagkaroon ng biglaang amnesia. Ang kanilang mga sagot ay pare-pareho. Wala kaming nakita. Wala kaming alam. Ayaw naming madamay. Ang takot sa pangalan ni De Villa ay isang pader na hindi niya kayang sirain. Bawat daan na kanyang tinatahak ay tila may pader na nakaharang. Ang kapangyarihan ni Don Alejandro ay parang isang higanteng sapot ng gagamba. At siya ay isang maliit na insektong nagpupumiglas. Pakiramdam niya ay nabubungo siya sa pader at ang pag-asa para kay Liwayway ay unti-unting nauubos. Isang gabi, habang binubuno ang mga dokumento ng kaso sa kanyang maliit na opisina, isang hindi pamilyar na numero ang tumawag sa kanyang telepono. Si Atty. Isagani Torres po ba ito? Tanong ng isang boses ng babae sa kabilang linya. Isang boses na kalmado ngunit may bigat. Ako nga po. Sino po sila? Ang pangalan ko ay Dr. Luningning Castro. Ako ang therapist ni Sinag de Villa. Napaupo ng tuwid si Gani. Sinag. Ang batang palaging nababanggit ni Liwayway. Mayroon akong impormasyon na sa tingin ko ay makakatulong sa kaso ng kliyente ninyo.
Pagpapatuloy ng doktora. Ngunit hindi tayo maaaring mag-usap sa telepono. Kailangan nating magkita. Nagkasundo silang magkita sa isang maliit at tahimik na kapihan, malayo sa mga matang mapanghusga. Pagdating ni Gani, nakita niya agad ang babaeng naghihintay sa isang sulok. Si Dr. Castro ay may aurang hindi mo maaaring balewalain. Inilatag ni Luningning ang mga kopya ng guhit ni Sinag sa mesa. Habang ipinapaliwanag niya ang kahulugan ng bawat isa, unti-unting nabubuo ang larawan sa isip ni Gani. Ang bahay na kulungan. Ang halimaw na ama. Ang umiiyak na babae sa loob ng rehas at ang pinakamahalaga sa lahat, ang itim na briefcase. Ang batang ito ang saksi. Bulong ni Gani, hindi makapaniwala. Hindi man siya makapagsalita, pero nagsasalita ang kanyang mga guhit. Eksakto, sabi ni Luningning. Hindi ito simpleng kaso ng pagnanakaw, attorney. May itinatago si Don Alejandro. Isang bagay na mas malaki at mas madilim. At handa siyang gamitin si Liwayway para pagtakpan ito. Sa mga sandaling yon, isang alyansa ang nabuo. Isang alyansa sa pagitan ng agham at batas, sa pagitan ng isang doktor na gustong bigyan ng boses ang kanyang pasyente at isang abogadong gustong bigyan ng katarungan ang kanyang kliyente. Alam nilang pareho na ang laban ay magiging mahirap. Ang kalaban nila ay isang agila at sila'y mga maya lamang. Ngunit ngayon, hindi na sila nag-iisa. Kailangan nating mahanap ang briefcase na iyon, sabi ni Gani. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa bagong determinasyon. Iyon ang susi sa lahat. Umuwi si Gani ng gabing iyon na may bagong pag-asa. Ngunit pagdating niya sa kanyang apartment, may isang puting sobre na nakasuksok sa ilalim ng kanyang pinto. Walang pangalan. Walang address. Kinakabahan niya itong binuksan. Sa loob, isang litrato. Isang litrato ng kanyang mga magulang na masayang naglalakad sa kanilang probinsya. Kuha mula sa malayo. At sa likod ng litrato, may nakasulat na mga salitang pinutol mula sa dyaryo. Tigilan mo na kung ayaw mong may mangyaring masama sa kanila. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Gani. Ang sapot ng gagamba ay hindi lang pala nakapalibot kay Liwayway. Umaabot na rin ito sa kanya. Sa kanyang pamilya. Hawak ang litrato, napasandal siya sa pader. Ang agila ay hindi lang pala nagmamasid. Handa na rin itong manuklaw. Ang banta ay tila isang malamig na kamay na nakasakal sa leeg ni Gani. Sa loob ng 2 araw, hindi siya mapakali. Ang litrato ng kanyang mga magulang ay tila nakatitig sa kanya mula sa kanyang mesa. Isang paalala ng kung ano ang maaaring mawala sa kanya. Ang idealismo ay madaling panindigan kapag sarili mo lang ang nakataya. Ngunit kapag pamilya mo na ang usapan, ang mundo ay biglang lumiliit at ang takot ay nagiging isang dambuhala. Samantala, sa Villa Alacdan, patuloy ang mga sesyon ni Dr. Luningning Castro kay Sinag. Ngunit may napapansin siyang kakaiba sa kilos ng bata nitong mga nakaraang araw. Ang mga guhit nito tungkol sa kulungan at halimaw ay napalitan. Ngayon, paulit-ulit itong gumuguhit ng isang bagay. Mga bulaklak. Partikular, mga rosas. Mga pulang rosas na may mga tinik. At may isa pa itong ginagawa. Sa tuwing natatapos ang kanilang sesyon, palagi siyang hinihila ni Sinag palabas patungo sa hardin sa likod ng mansyon. Isang hardin na napapabayaan na, ngunit sa isang sulok ay may isang plot ng mga rosas na tila maingat pa ring inaalagaan. Ito ang hardin ng yumaong si Elena de Villa, ang ina ni Sinag. Gusto mo ba ang mga bulaklak, Sinag? Malumanay na tanong ni Luningning isang hapon habang nakatayo sila sa harap ng mga rosas. Hindi sumagot ang bata. Sa halip, lumuhod ito at hinawakan ng lupa sa paanan ng isang malaking bush ng rosas.
Tumingin ito kay Luningning, ang mga mata'y puno ng kahulugan na hindi pa rin maintindihan ng doktora. Napilitang magkita muli sina Gani at Luningning. Ngunit sa pagkakataong ito, ang determinasyon sa mukha ni Gani ay napalitan ng pag-aalinlangan. Ipinakita niya sa doktora ang litrato at ang banta. Hindi ko alam kung kaya ko pang ituloy ito, Luningning. Aminado niya, ang boses ay puno ng pagkatalo. Paano kung totohanin nila? Hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Tiningnan ni Luningning ang abogado at sa kanyang mga mata, nakita niya hindi ang isang duwag, kundi isang anak na nagmamahal. Naiintindihan kita, Gani, sabi niya. Pero paano si Liwayway? Paano si Sinag? Kung aatras tayo ngayon, sino pa ang lalaban para sa kanila? Hinawakan ni Luningning ang kanyang bag at may kinuha mula sa loob. Isang luma at medyo kupas ng litrato. Inilapag niya ito sa mesa sa harap ni Gani. Sa litrato, may dalawang babae. Ang isa ay isang mas batang bersyon ni Luningning, nakangiti at puno ng pag-asa. Ang kasama niya ay isang magandang babae na may mahabang buhok at mga matang puno ng kabaitan. Sino siya? Tanong ni Gani. Siya si Elena de Villa, sagot ni Luningning. Ang boses niya ay biglang naging puno ng emosyon. Ang ina ni Sinag. Ito na ang sandali ng pagtatapat. Ang bigat na matagal na niyang dinadala ay kailangan na niyang ibahagi. Hindi lang ako isang therapist na kinuha ni Don Alejandro Gani. Bago pa man yun, ako ay isang estudyante. At si Elena ang aking propesora. Ang aking tagapayo. Ang aking kaibigan. Isinalaysay ni Luningning ang lahat. Kung paanong si Elena, isang brilliant child psychologist, ang nakakita sa kanyang potensyal. Kung paano siya nito tinulungan at ginabayan. At kung paano, sa kabila ng yaman, palaging may isang anino ng kalungkutan sa mga mata ni Elena sa tuwing nababanggit nito ang kanyang asawa. 6 na taon na ang nakalipas. Pagpapatuloy ni Luningning. Namatay siya. Ang sabi sa balita, car accident. Isang malagim na trahedya. Lasing daw ang driver ng kabilang sasakyan. Case closed. Pero hindi ka naniwala? Dugtong ni Gani, na ngayon ay ganap ng nakikinig. Umiling si Luningning. Hindi. May mali. Si Elena ay isang napaka-ingat na driver. At 2 linggo bago ang aksidente, tumawag siya sa akin. Umiiyak. Sabi niya, may natuklasan siyang isang bagay tungkol kay Alejandro. Isang bagay na karumal-dumal. Sabi niya, nangongolekta siya ng ebidensya. Nag-aalala siya para sa kaligtasan ni Sinag. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa. Ang kaso ni Liwayway ay biglang lumawak. Hindi na lang ito tungkol sa isang ninakaw na briefcase. Iniisip mo ba na ang laman ng briefcase ay hindi matapos ni Gani ang sasabihin? Ang ebidensyang tinutukoy ni Elena, pagtatapos ni Luningning. Hindi lang ito tungkol sa financial fraud, Gani. Sa tingin ko ang itim na briefcase na iyon ay naglalaman ng katibayan na si Elena de Villa ay hindi na aksidente. Siya ay pinatay. Biglang nagkaroon ng kahulugan ang lahat. Ang desperasyon ni Don Alejandro na itago ang briefcase. Ang paggamit niya kay Liwayway bilang pain. Ang pananakot sa kanya. Lahat ay konektado sa isang mas malaki at mas nakakatakot na krimen. Ang multo ng nakaraan ay bumabalik upang maningil. Kaya ka pumayag na maging therapist ni Sinag, sabi ni Gani. Hindi lang para sa bata, para na rin sa kanya. Tumango si Luningning. Isang taksil na luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Utang ko sa kanya. Utang kong malaman ang katotohanan. Ang pag-aalinlangan ni Gani ay napalitan
ng isang bagong damdamin. Isang nag-aalab na galit para sa inhustisya. Ang banta sa kanyang pamilya ay nakakatakot pa rin, ngunit ngayon, alam na niyang hindi na siya maaaring umatras. Ang laban na ito ay hindi na lang para kay Liwayway, para na rin ito kay Elena. Ang hardin, biglang sabi ni Luningning. Tila may naalala. Si Sinag. Palagi niya akong dinadala sa hardin ng mga rosas ng kanyang ina at palagi niyang hinihipo ang lupa. Nagkatinginan sila. Iisa ang iniisip. Ang mga kriminal ay madalas bumabalik sa lugar ng kanilang krimen, sabi ni Gani. Pero ang mga biktima o ang mga saksi ay madalas bumabalik sa lugar kung saan nakatago ang katotohanan. Hindi na nila kailangan pang magsalita. Alam na nila ang susunod na hakbang. Ang sagot ay wala sa mga dokumento ng korte o sa mga testimonya ng mga takot na saksi. Ang sagot ay nakabaon sa lupa, sa ilalim ng mga pulang rosas, naghihintay na mahukay. Sa paanan ng isang partikular na bush ng rosas, ang paborito ni Elena, may isang salitang halos hindi na mabasa na nakaukit sa isang maliit na bato. Hiraya. Isang lumang salitang Tagalog na nangangahulugang bunga ng pag-asa. Habang papalubog ang anong-bubugang araw, nakatayo si Sinag sa harap ng batong iyon. Dahan-dahan siyang yumuko at gamit ang kanyang maliit na daliri, tinuro niya ang lupa. Tumingin siya kay Luningning at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, isang salita ang kumawala mula sa kanyang mga labi. Isang salitang pabulong, ngunit malinaw na malinaw sa pandinig ng doktora. Tago. Ang salitang tago ay tila isang bombang sumabog sa tahimik na hardin. Para kay Luningning, iyon na ang kumpirmasyong hinihintay niya. Hindi na ito isang simpleng hinala. Ito ay isang direksyon. Isang mapa na itinuturo ng tanging inosenteng saksi sa lahat ng nangyayari. Kinagabihan, lihim na nagpulong sina Gani at Luningning sa labas ng Villa Alakdan. Ang plano ay simple, ngunit mapanganib. Gagamitin ni Luningning ang kanyang access sa mansyon para siguraduhing walang makakagambala, habang si Gani naman ang papasok sa hardin para maghuhukay. Ang dilim ng gabi at ang paparating na ulan ang kanilang magiging kakampi. Sigurado ka ba rito, Gani? Tanong ni Luningning. Ang pag-aalala ay bakas sa kanyang boses. Ang ginagawa natin ay illegal. Trespassing. Kung mahuli tayo, mas illegal ang pumatay ng tao at magtanim ng ebidensya. Matigas na sagot ni Gani. Hawak niya sa isang kamay ang isang maliit na pala at sa kabila ay isang flashlight. Ang takot para sa kanyang pamilya ay naroon pa rin. Ngunit ngayon ay natatabunan na ito ng mas malaking pangangangailangan para sa katarungan. Ito na ang tanging paraan. Habang si Gani ay maingat na umaakyat sa bakod sa likurang bahagi ng mansyon, sa loob naman ng kulungan, nararanasan ni Liwayway ang sarili niyang impyerno. Ang buhay sa selda ay isang bangungot. Bawat araw ay isang pakikipaglaban para mabuhay. Ngunit ng gabing iyon, ang pakikipaglaban ay naging mas literal. Habang natutulog siya sa kanyang manipis na banig, dalawang kapwa bilanggo ang lumapit sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay natatakpan ng anino, ngunit ang kanilang intensyon ay malinaw. "Hoy Ramos," sabi ng isa, isang babaeng may peklat sa mukha. "Ang tahimik mo yata." Hindi kumibo si Liwayway. Nagkunwaring tulog. "Alam mo, may nagpadala ng mensahe para sa'yo. Pagpapatuloy nito," sabi niya. "Tigilan na raw ng abogado mo ang pangungulit. Masyado daw siyang maraming tanong." Dito na napabangon si Liwayway. "Anong ibig mong sabihin?" Isang malakas na sampal ang sumalubong sa kanya.
Nahilo siya at bumagsak pabalik sa sahig. Ang sabi, umamin ka na lang daw. Sabi naman ng kasama nito habang sinasabunutan siya. Para sa kapakanan mo at para sa kapakanan ng pamilya mo sa probinsya. Ang ganda pa naman daw ng nanay mo. Baka bigla na lang siyang madulas sa hagdan. Ang banta ay tila isang kutsilyong tumarak sa kanyang puso. Ang kanyang pamilya. Dinadamay na nila ang kanyang pamilya. Ang takot na naramdaman niya ay napalitan ng isang uri ng galit na hindi niya pa naramdaman kailanman. Nagpumiglas siya. Walang hiya kayo. Huwag niyo silang idadamay. Ngunit dalawa sila laban sa isa. Pinagtulungan siyang saktan. Mga suntok at sipa ang kanyang tinamo. Bawat isa ay may kasamang babala. Umamin ka na. Para sa pamilya mo. Nang iwanan siyang duguan at pasapasa sa sahig, ang pisikal na sakit ay walang-wala kumpara sa sakit ng kanyang kalooban. Alam na niya ngayon. Ang mga kamay ni Don Alejandro ay abot siya kahit sa loob ng kulungan. At hindi lang siya, kundi pati ang mga taong pinakamamahal niya. Samantala, sa harin ng Villa Alacdan, nagsimula ng bumuhos ang malakas na ulan. Basang-basa na si Gani, ngunit hindi siya tumigil sa paghuhukay sa paanan ng rosas na may batong hiraya. Ang putik ay kumakapit sa kanyang pala, nagpapabigat sa bawat paghuhukay. Sa bawat pag-angat niya ng lupa, nararamdaman niya ang pag-asa. Ito na yon. Malapit na. Klang. Isang tunog ng metal na tumama sa metal. Napahinto si Gani. Lumuhod siya at kinapa ang lupa gamit ang kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang isang matigas at parihabang bagay. Puso niya ay kumakabog. Hinukay niya ito gamit ang kanyang mga kamay, hindi alintana ang putik at mga bato. At doon, sa ilalim ng lupa, nakita niya ang gilid ng isang metal na kahon. Ngunit bago pa man niya ito tuluyang maiangat, isang matalim na sinag ng flashlight ang tumama sa kanyang muka. Hoy! Sino ka? Anong ginagawa mo dyan? Dalawang security guard ng mansyon. Nahuli na siya. Mabilis na tumayo si Gani, ngunit huli na ang lahat. Na-corner na siya. Sa kanyang opisina, pinapanood ni Don Alejandro ang lahat mula sa monitor ng kanyang high-tech security system. Isang sistema na sinabi niyang sira sa mga pulis. Nakangisi siya. Nang ipaalam sa kanya ni Luningning na palaging dinadala ni Sinag ang doktora sa hardin, agad na siyang naghinala. Alam niyang tanga ang bata, ngunit hindi niya inakalang aabot sa ganito. Noong nakaraang araw pa lang, habang natutulog ang lahat, ipinahukay na niya ang briefcase at inilipat sa mas ligtas na lugar. Ang iniwan niya sa hukay ay isang lumang metal na kahahon na walang laman. Ang lahat ng ito ay isang patibong. At ang tuso at idealistikong abogado ay nahulog dito ng diretso. Mga tanga, bulong niya sa sarili, habang tinitimpla ang isang mamahaling brandy. Akala niyo ba ganoon lang kadali talunin ang isang Devia? Tiningnan niya ang monitor kung saan kinakaladkad ng kanyang mga guwardya ang basang-basa at putikang si Gani. Kinuha niya ang kanyang telepono. Oras na para sa huling akto ng kanyang plano. Dinala si Gani sa harap mismo ni Don Alejandro. Ang abogadong minsang puno ng determinasyon ay ngayon ay mukhang isang basang sisiw, talunan, at walang pag-asa. Atuin Torres, bati ni Don Alejandro. May mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Nag-aalala ba ako sa seguridad ng aking ari-arian? O naghahanap ka lang ba ng mga bulate para sa pangingisda? Walang isinagot si Gani. Alam niyang tapos na ang laro. Tawagan niyo ang mga pulis. Utos ni Don Alejandro sa kanyang mga gwardya. Mayroon tayong trespasser at mukhang may sinusubukan siyang itanim sa aking hardin. Planting of evidence? Isang malubhang krimen para sa isang abogado. Sa mga sandaling iyon, alam ni Gani na hindi lang siya basta nahuli. Ginawa siyang masama. Binaliktad ang lahat. Siya na ngayon ang kriminal.
Ang pag-asang naramdaman niya kanina habang naghuhuhukay ay napalitan ng isang malamig at mabigat na pakiramdam ng kabiguan. At habang dinadala siya ng mga gwardya palabas, ang ulan sa labas ay tila isang iyak mula sa langit, isang pagluluksa para sa katotohanang muling nabigo na mahukay. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Abogado ng suspek, huli sa akto ng pagtatanim ng ebidensya sa mansyon ng biktima. Ang mga headline sa dyaryo at telebisyon ay walang awa. Si Gani Torres, mula sa pagiging isang tagapagtanggol ng naaapi, ay naging isang kontrabida sa mata ng publiko. Ang kanyang lisensya ay pansamantalang sinuspinde habang iniimbestigahan ang kaso. Ang pader na binabangga niya ay hindi lang basta pader. Gumuho ito at tinabunan siya ng buo. Sa loob ng selda, napanood ni Liwayway ang balita sa isang lumang TV sa common area. Ang bawat salita ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Ang tanging taong naniwala sa kanya, ang tanging taong lumaban para sa kanya, ay sinira na rin. Ang mga pasa at sugat mula sa pambubugbog noong isang gabi ay masakit pa rin. Ngunit wala iyon kumpara sa sakit na nararamdaman niya ngayon. Ang pakiramdam ng pagkatalo ay isang laso na dahan-dahang gumagapang sa kanyang buong pagkatao. Pinapatay ang lahat ng natitirang hibla ng pag-asa. Dumating si Gani para bisitahin siya kinabukasan. Ang sigla sa mga mata nito ay wala na. Ang dati matikas na tindig ay tila nabalian. Sa harap ni Liwayway, hindi na isang abogado ang nakita niya, kundi isang taong wasak. Liwayway, patawarin mo ako, sabi ni Gani sa pamamagitan ng rehas, ang boses ay paos. Nabigo kita. Nahulog ako sa patibong niya. Umiling si Liwayway, pinipigilan ang sariling mga luha. Wala kang kasalanan, Gani. Masyado lang talaga siyang makapangyarihan. Pero may mas malala pa. Pagpapatuloy ni Gani, halos hindi niya masabi ang mga salita. Ang pamilya mo sa probinsya. Kinuha niya ang isang liham mula sa kanyang bulsa at ipinabasa ito kay Liwayway. Galing ito sa ina ni Liwayway. Nanginginig ang mga kamay ni Liwayway habang binabasa ang bawat salita. Anak, sulat ng kanyang ina. May mga lalaking dumadalaw dito. Mga mukhang hindi mapagkakatiwalaan. Nagtatanong tungkol sa iyo. Sabi nila, kung hindi ka raw aamin sa kasalanan mo, baka raw may aksidenteng mangyari sa bukid natin. O kaya sa kapatid mong nag-aaral sa bayan. Liwayway, anak, natatakot ako. Kung ano man yan, isipin mo kami. Mahal ka namin. Sa huling pangungusap, tuluyan nang bumigay si Liwayway. Napahagulgol siya ng malakas. Isang yak na puno ng sakit, takot at pag-ibig para sa pamilyang inaalala siya. Ito na ang huling dagok. Kaya niyang tiisin ang hirap sa kulungan. Kaya niyang tiisin ang mga pasa at pananakit. Kaya niyang tiisin ang kahihiyan. Ngunit ang isiping madadamay ang kanyang inosenteng pamilya? Hindi niya kaya. Tumingala siya kay Gani. Ang kanyang mga mata ay desperado. Anong gagawin ko, Gani? Anong gagawin ko? Tinitigan siya ni Gani. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa at pighati. Alam niya ang sagot. Ang pinakamasakit na sagot. May inalok silang plea bargain. Sabi niya sa wakas, ang bawat salita ay tila isang pako sa kanyang nalalamunan. Kung aaminin mo ang kasalanan, bababaan nila ang sentensya. Ilang taon lang sa kulungan, sa halip na habang buhay. At titigilan na nila ang panggugulo sa pamilya mo at sa akin. Isang kasunduan sa demonyo. Ang kanyang kalayaan, kapalit ng isang kasinungalingan. Ang kanyang kinabukasan, kapalit ng kaligtasan ng kanyang mga mahal sa buhay. Ang pagsuko. Iyon na ang tanging natitirang pagpipilian. Sa araw ng preliminary hearing, ang korte ay puno ng mga reporter.
Si Don Alejandro de Villa ay naroon, nakaupo ng mayabang sa hanay ng mga nagrereklamo. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng isang biktimang naghahanap ng katarungan. Tinawag ang pangalan ni Liwayway. Tumayo siya. Ang kanyang mga binti ay tila haligi ng gelatin. Sa tabi niya, si Gani ay nakatayo na, tila isang estatwa. Ang mukha'y walang emosyon. Miss Liwayway Ramos, tanong ng huwes. Sa kasong pagnanakaw na isinasampa laban sa inyo, ano ang iyong masasabi? Guilty or not guilty? Ang buong silid ay tumahimik, naghihintay sa kanyang sagot. Tumingin si Liwayway kay Gani na bahagyang tumango sa kanya, isang tango ng pagkatalo. Tumingin siya kay Don Alejandro na nakangisi sa kanya ng may pagtatagumpay. At sa kanyang isipan, nakita niya ang mukha ng kanyang ina, ng kanyang ama, ng kanyang kapatid. Huminga siya ng malalim, tila sinusubukang sipsipin ang lahat ng natitirang lakas sa mundo. Pinikit niya ang kanyang mga mata, at sa dilim, nakita niya ang mukha ni Sinag, ang batang nagtitiwala sa kanya. Patawarin mo ako, Sinag. Idinilat niya ang kanyang mga mata at tumingin ng diretso sa huwes. Guilty po, Your Honor. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa courtroom. Ang mga kamera ay walang tigil sa pag-flash. Ang tunog ng gavel ng huwes na pumupukpok sa mesa ay tila isang martilyong pumupukpok sa huling pako ng kanyang kabaong. Habang ibinabalik siya sa kanyang selda, nakita ni Liwayway ang isang TV monitor sa pasilyo. Isang breaking news. Liwayway Ramos, umamin sa kasong pagnanakaw. Sa ibaba ng screen, tumatakbo ang mga salita. Katarungan, nagtagumpay para sa biktima na si Don Alejandro de Villa. Katarungan, isang salitang tila isang mapait na biro. Pagpasok niya sa kanyang selda, hindi na siya umiyak. Wala nang luhang lumalabas. Isang nakakamanhid na pakiramdam ang bumalot sa kanya. Isang pakiramdam ng pagiging hungkag. Tapos na ang laban. Sumuko na siya. Umupo siya sa kanyang sementadong kama at niyakap ang kanyang mga tuhod. Sa labas, ang langit ay kulay abo. Nagbabadyang muling umulan. Tumingin siya sa maliit na bintanang may rehas. Wala nang liwayway. Dilim na lang ang natira. Ang pag-asa ay patay na. Ang pag-amin ni Liwayway sa kasalanan ay parang isang pinal na hatol hindi lang para sa kanya, kundi pati na rin kay Dr. Luningning Castro. Ang lahat ng kanilang pinaghirapan, ang mga guhit ni Sinag, ang mga hinala, ang pakikipaglaban ni Gani, ay gumuho sa isang salitang guilty. Sa kanyang opisina, nakaupo si Luningning, nakatingin sa kawalan. Tapos na ang lahat. Natalo na sila. Sinubukan niyang tawagan si Gani, pero kahit ang abogado ay tila nawalan na ng pag-asa. Si Don Alejandro de Villa ay nanalo. Ang kapangyarihan at kasinungalingan ang nagwagi. Naisip niyang sumuko na. Marahil ay oras na para tanggapin ang mapait na katotohanan. Ngunit bago niya tuluyang isara ang folder ng kaso ni Sinag, isang imahe ang pumasok sa kanyang isip. Ang mga mata ng bata, puno ng tiwala, habang itinuturo nito ang lupa sa hardin. Isang huling pagkakataon. Kailangan niyang subukan. Kahit sa huling pagkakataon. Hindi para sa kaso, kundi para sa bata. Para masabi niyang ginawa niya ang lahat. Gamit ang isang dahilan tungkol sa pagkuha ng mga natitirang gamit, nagpumilit siyang makapasok sa Villa Alacdan. Sa kabutihang palad, ang security guard sa gate ay iba. At sa pagpapakita niya ng kanyang lumang ID, pinapasok siya nito ng walang maraming tanong. Ang kanyang plano ay puntahan si Sinag, magpaalam ng maayos at sabihin dito na kahit anong mangyari, hindi nito kasalanan. Natagpuan niya ang bata sa kwarto nito. Nakaupo ito sa sahig, nakatalikod sa pinto, walang kagalaw-galaw. Ang buong silid ay nababalot ng isang nakakabinging katahimikan ng pagkatalo. Sinag,
Malumanay niyang tawag. Dahan-dahang lumingon ang bata. Nang makita nito si Luningning, walang emosyong gumuhit sa mukha nito. Tila ba tinanggap na rin nito ang kanilang kabiguan. Umupo si Luningning sa sahig, sa tabi niya. Sinag, patawarin mo ako. Sinubukan natin. Pero talo na tayo. Isang luha ang pumatak mula sa mata ng doktora. Sa mga sandaling iyon, hindi na siya isang therapist. Isa siyang taong bigo. Ngunit sa halip na umiyak, isang kakaibang bagay ang ginawa ni Sinag. Umiling ito. Isang dahan-dahan, ngunit mariing pag-iling. Tumingin ito sa mga mata ni Luningning na tila sinasabing, hindi pa tapos. Dahan-dahan itong tumayo. Hinawakan nito ang kamay ni Luningning at hinila siya patayo. Akala ni Luningning ay dadalhin siya nitong muli sa hardin, sa lugar ng kanilang kabiguan. Ngunit hindi. Hinila siya ni Sinag hindi palabas, kundi papasok, sa mas malalim na bahagi ng kanyang silid. Huminto sila sa harap ng isang maliit at puting aparador. Sa ibabaw nito, may isang bagay na tila hindi nababagay sa kalungkutan ng silid. Isang magandang music box na gawa sa kahoy na may mga ukit ng rosa sa takip. Ang music box ng kanyang ina. Dahan-dahan itong kinuha ni Sinag gamit ang dalawang kamay na tila isang sagradong bagay. Hindi niya ito pinatugtog. Sa halip, maingat niya itong ibinigay kay Luningning. Nagtatakang tiningnan ito ng doktora. Sa ilalim ng music box, may isang maliit na tansong switch na halos hindi mapansin. Hindi ito ang pihitan para sa musika. Nag-aalangan. Itinulak niya ang switch. Isang mahinang click ang narinig at isang lihim na kompartimento sa ilalim ng kahon ang bumukas. Sa loob, nakatago ang isang maliit at antigong susi na kulay tanso. Ang puso ni Luningning ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Isang bagong pag-asa, isang kislap sa gitna ng kadiliman, ang nagsimulang mabuo. Kinuha niya ang susi. Tumingin si Sinag sa kanya. Pagkatapos ay itinuro nito ang sahig sa kanyang paanan, sa ilalim mismo ng makapal na karpet na kulay krema. Nagtulungan silang igulong ang mabigat na karpet. At doon, sa ilalim, nakita nila ito. Ang mga tabla ng sahig ay perpekto lahat. Maliban sa isang bahagi na may manipis na guhit, bumubuo ng isang perpektong parisukat. At sa gitna nito, isang maliit na keyhole na halos hindi makita. Isang lihim na lagusan. Nanginginig ang mga kamay ni Luningning habang ipinapasok niya ang susi. Sakto. Pinilipit niya ito at isang halos hindi marinig na tunog ng pag-unlock ang kanilang narinig. Dahan-dahan niyang itinaas ang maliit na pinto sa sahig. Ang kanyang hininga ay halos mapatid sa kanyang nakita. Doon, sa loob ng lihim na espasyo, ligtas at hindi nagalaw, nakalatag ang isang itim na briefcase na gawa sa katad. Ang mismong briefcase. Ang katotohanan. Ang tinig ni Elena na ipinagkatiwala sa katahimikan ng kanyang anak. Daladala ang briefcase na tila ito ang pinakabanal na bagay sa mundo. Mabilis na tumakbo si Luningning palabas ng mansyon. Ang kanyang puso ay nag-uumapaw sa panibagong pag-asa at tagumpay. Tinawagan niya si Gani. Gani! Pumunta ka sa opisina ko. Ngayon din. Huwag kang magtanong. Basta pumunta ka. Sa maliit na opisina ni Gani, ang tensyon ay halos nahihipo. Inilapag ni Luningning ang briefcase sa mesa sa pagitan nilang dalawa. Tila ba ito isang bombang naghihintay na sumabog? Saan? Paano? Nauutal na tanong ni Gani na kanina lang ay handa ng isuko ang kanyang lisensya. Si Sinag, ang tanging nasabi ni Luningning. May ngiti sa kanyang mga labi. Si Sinag ang nagturo sa akin. Walang password ang mga kandado nito. Ang mga gintong clasps ay madaling bumukas sa isang pindot. Huminga sila ng malalim.
Sabay nilang itinaas ang takip. Ang nasa loob ay higit pa sa kanilang inaasahan. Nandoon nga ang mga folder ng mga dokumento na nagpapatunay sa financial fraud ni Don Alejandro. Ngunit sa ilalim nito, may dalawang bagay na mas mahalaga. Una, isang maliit na itim na aklat, isang diary. Ang diary ni Elena de Villa, puno ng mga detalye ng kanyang pagdurusa at mga krimen ng kanyang asawa. At pangalawa, sa ilalim ng diary, may isang maliit na USB flash drive. Mabilis itong isinaksak ni Gani sa kanyang laptop. May iisang video file sa loob na may pangalang Siguro. Nang i-play nila ito, ang kanilang mga dugo ay tila nag-yelo. Ang video ay kuha mula sa isang hidden camera at malinaw na ipinapakita nito si Don Alejandro sa kanyang opisina sa gabi bago ang insidente, habang maingat niyang binubura ang mga CCTV footage mula sa araw na iyon. Ang ebidensya ng pagtatakip, ang hindi matatawarang katibayan ng kanyang kasinungalingan. Nagkatinginan sina Gani at Luningning. Ang pagkatalo ay napalitan ng katiyakan. Ang kawalan ng pag-asa ay napalitan ng nag-aalab na apoy ng katarungan. Ang tinig ni Sinag, sa wakas ay narinig na. Ang araw ng pagbasa ng hatol ay dapat sanang isang formalidad na lamang. Isang simpleng pagtatapos sa isang kasong aminado na ang akusado. Ang courtroom ay puno hindi dahil sa tensyon, kundi dahil sa interes ng media sa pagbagsak ng isa pang hamak na empleyado laban sa isang makapangyarihang tao. Si Don Alejandro de Villa ay dumating na tila isang bituin sa pelikula, nakasuot ng mamahaling suit, ang kanyang mukha ay kalmado at puno ng kumpiyansa. Umupo siya sa hanay ng mga nagrereklamo, isang perpektong imahe ng isang biktimang sa wakas ay makakamit ang hustisya. Kinamayan niya ang piskal, tumango sa mga reporter. Isa itong pagtatanghal, at siya ang bida. Sa kabilang panig ng silid, si Liwayway ay tahimik na nakaupo sa pagitan ng dalawang gwardya. Ang kanyang mukha ay payat. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Tinanggap na niya ang kanyang kapalaran. Sa tabi niya, si Gani Torres ay nakatayo. Ang kanyang mukha ay isang blangkong pader, hindi nagpapakita ng anumang pahiwatig ng bombang hawak niya. Nagsimula ang sesyon. Tinawag ng huwes si Liwayway para tumayo at tanggapin ang kanyang sentensya. Sa pag-amin ni Miss Liwayway Ramos sa kasong pagnanakaw. Your Honor, excuse me. Ang boses ni Gani ay tumagos sa katahimikan ng courtroom. Hindi ito malakas, ngunit puno ito ng awtoridad na nagpatigil sa lahat pati na sa huwis, isang inis na tingin ang ipinukol ng huwes. Attorney Torres? Tapos na ang kaso. Ang kliyente mo ay umamin na. Your Honor, mayroon po kaming mosyon na bawiin ang guilty plea ng aking kliyente. Matatag na sabi ni Gani. At mayroon po kaming bagong ebidensya na magpapatunay hindi lang sa kanyang pagiging inosente, kundi sa isang mas malaking krimen na naganap. Isang alingawngaw ng bulungan ang pumuno sa silid. Sa unang pagkakataon, isang anino ng pagkabahala ang dumaan sa mukha ni Don Alejandro. Tiningnan niya ng masama ang kanyang mga abogado na nagkibit balikat lang, litong-lito. Anong ebidensya ang pinagsasabi mo, attorney? Tanong ng huwes, ang pasensya ay nauubos na. Your Honor, with your permission, sabi ni Gani, at lumapit siya sa lamesa ng clerk. Inilabas niya ang diary ni Elena. Nais po naming isumit bilang ebidensya ang personal na talarawan ng yumaong si Ginang Elena de Villa. Sa pagbanggit ng pangalan ni Elena, biglang nanigas si Don Alejandro. Ang kulay sa kanyang mukha ay unti-unting nawala. Objection, Your Honor. Sigaw ng abogado ni de Villa. Irrelevant. Hearsay. Your Honor. Mabilis na sagot ni Gani. Ang talaarawang ito ay naglalaman ng mga personal na salaysay ng pang-aabuso at mga banta na natanggap ni Ginang de Villa mula sa kanyang asawa, si Don Alejandro de Villa.
Mga araw bago ang kanyang biglaang pagkamatay. At ito ay direktang may kaugnayan sa motibo ng pagtatago ng briefcase na di umano'y ninakaw ng aking kliyente. Pumayag ang huwes na tingnan ang diary. Habang binabasa niya ang ilang mga sipi, ang kanyang mukha ay unti-unting nagbago mula sa pagkainis patungo sa pagkaseryoso at sa huli, sa pagkabigla. Order in the court. Sigaw niya, pinapatahimik ang nagkakagulong mga tao, ngunit hindi pa tapos si Gani. At meron pa po kaming isa, Your Honor. Inilabas niya ang USB, isang video evidence na magpapakita kung sino talaga ang nagtago ng briefcase at kung sino ang nagbura ng mga CCTV footage sa Villa Alacdan. Sa mga salitang iyon, tila sumabog ang isang bomba sa loob ng courtroom. This is ridiculous, isang paninirang puri! Sigaw ni Don Alejandro, hindi na mapigilan ang sarili. Tumayo siya, ang kanyang muka ay namumula sa galit. I-play ang video, utos ng huwes. Sa malaking screen sa harap ng courtroom, ang video ay nagsimulang umikot. Tahimik ang lahat. Ang tanging maririnig ay ang audio mula sa video, ang pag-type sa keyboard, ang mahinang pag-click ng mouse. At doon, malinaw na malinaw, ang mukha ni Don Alejandro de Villa. Pinapanood nila siyang sistematikong binubura ang mga files ng CCTV. Pinapanood nila siyang kinukuha ang itim na briefing. Pinapanood nila siyang lumabas ng opisina. Ang perpektong maskara ni Don Alejandro ay nabasag ng pira-piraso. Ang kanyang pagiging kalmado ay napalitan ng purong sindak. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan. Doctored! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Ngunit huli na ang lahat. Ang ebidensya ay hindi matatawaran. Ang kanyang sariling mukha, ang kanyang sariling mga kamay, ang nagdiin sa kanya. Sa puntong ito, sabi ni Gani, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Ang prosekusyon ay nais tawagin ang aming huling saksi. Wala nang natitirang saksi. Sigaw ng abogado ni De Villa. Mayroon pa po, sabi ni Gani. Nais po naming tawagin si Dr. Luningning Castro, kasama ang kanyang pasyente, si Sinag De Villa. Ang pinto sa likod ng courtroom ay bumukas. Pumasok si Luningning at sa tabi niya, hawak ang kanyang kamay ay si Sinag. Sa pagkakita sa kanyang anak, tila nawalan ng lahat ng lakas si Don Alejandro. Napaupo siya pabalik sa kanyang upuan, ang kanyang mukha ay isang larawan ng pagkatalo. Dinala ni Luningning si Sinag sa harap. Ang bata ay hindi takot. Tumingin ito sa paligid, sa huwes, sa mga tao. At sa huli, tumingin ito ng diretso sa kanyang ama. Sinag, malumanay na tanong ni Gani. Kilala mo ba ang lalaking yon? Itinuro niya si Don Alejandro. Lahat ay naghihintay. Ano ang magagawa ng isang batang hindi nagsasalita? Dahan-dahang itinaas ni Sinag ang kanyang maliit na kamay. Itinuro niya ang kanyang ama. Ang kanyang mga labi ay bahagyang bumuka. Huminga siya ng malalim. At sa isang boses na bahagyang nanginginig, ngunit malinaw na malinaw sa buong courtroom, isang salita ang kanyang binitawan. Halimaw. Yun lang. Isang salita. Ngunit sapat na iyon para wasakin ang lahat ng natitirang pagtatanggol ni Don Alejandro. Ang tunog ng gavel ng huwes ay pumukpok ng malakas. Iniutos ko ang agarang pag-aresto kay Ginoong Alejandro de Villa para sa mga kasong perjury, obstruction of justice, at iniutos ko rin sa piskalya na buksan muli ang investigasyon sa pagkamatay ni Ginang Elena de Villa. 2 pulis ang lumapit kay Don Alejandro. Hindi niyo ako pwedeng galawin. Ako si De Villa. Nagwawala niyang sigaw habang pinuposasan. Papatayin ko kayong lahat.
Lahat kayo? Habang kinakaladkad siya palabas, ang kanyang mga mata ay puno ng galit na nakatingin kay Liwayway, kay Gani, kay Luningning, at sa huli, sa kanyang sariling anak. Ngunit wala nang takot sa mga mata nila. Ang katarungan, na minsan nang ibinaon sa lupa at iwinaksi, ay sa wakas nagtagumpay. Ang pagbukas ng pinto ng kulungan ay may ibang tunog ngayon. Hindi na ito ang mabigat na pagbagsak ng bakal na sumasagisag sa pagkawala ng pag-asa. Ngayon, ito ay isang mahinang kalansing ng paglaya, isang paanyaya pabalik sa mundo ng mga may hininga at pangarap. Paglabas ni Liwayway mula sa gusali ng presinto, ang unang sumalubong sa kanya ay ang sikat ng araw. Napapikit siya, hindi dahil sa pagkasilaw, kundi dahil sa init nitong dahan-dahang tumutunaw sa lamig na matagal nang namuo sa kanyang kaluluwa. Ang hangin ay tila mas sariwa, ang mga kulay ng paligid ay tila mas matingkad. Sa di kalayuan, nakita niya sila. Si Atenapsato Ganitores, hindi na isang abogadong talunan kundi isang bayani ng batas na kangiti ng malapad. Sa tabi niya, si Dr. Luningning Castro, ang kanyang muka ay puno ng kapanatagan. Ngunit hindi sila ang unang hinanap ng kanyang mga mata. Sa pagitan nilang dalawa, nakatayo ang isang batang lalaki. Liway. Ang boses ay mahina. Halos isang bulong. Ngunit para kay Liwayway, ito ang pinakamagandang musikang narinig niya sa buong buhay niya. Hindi na niya napigilan ang sarili. Tumakbo siya. Tumakbo siya papalapit sa bata at ang bata ay tumakbo rin pasalubong sa kanya. Nang magtagpo sila, lumuhod si Liwayway at niyakap ng mahigpit si Sinag. Isang yakap na puno ng pasasalamat, pangungulila, at purong pagmamahal. Naramdaman niya ang maliliit na braso ng bata na yumakap pabalik sa kanya, mahigpit. Sinag, humihikbing sabi ni Liwayway. Nagsasalita ka na? Oh, sagot ng bata, ang muka'y nakasubsob sa kanyang balikat. Para sa'yo. Ang imperyo ni Don Alejandro de Villa ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Nahatulan siya ng habambuhay na pagkabilanggo, hindi lang para sa mga financial crimes, kundi para na rin sa pagpatay sa kanyang asawang si Elena. Isang katotohanang napatunayan ng tuluyan dahil sa mga ebidensya sa diary. Ang Villa Alacdan, ang dating simbolo ng kapangyarihan at takot, ay nakatiwangwang na ngayon. Isang bantayog ng kasamaang nagwakas. Si Sinag ay napunta sa pangangalaga ni Dr. Luningning, na nagsilbing legal guardian nito. Sa tulong ng terapiya at ng isang kapaligiran puno ng pag-unawa at pagmamahal, ang bata ay unti-unting namukadkad. Ang kanyang mga salita ay dumarami bawat araw. Ang kanyang mga ngiti ay nagiging mas madalas. Ang mundo na dating nakakulong sa loob niya ay unti-unti nang lumalabas. Si Gani naman ay naging isang tanyag na abogado, isang kampeyon para sa mga walang boses. Ngunit sa kabila ng kasikatan, nanatili siyang mapagkumbaba, palaging binabalikan ang kaso ni Liwayway bilang isang aral na ang katarungan ay posible, gaano man kalaki ang kalaban. At si Liwayway? Ang pera na nakuha niya bilang danyos mula sa ari-arian ng mga De Villa ay hindi niya ginamit para sa sarili. Ginamit niya ito para bumangon. Hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa iba. Makalipas ang 2 taon. Isang bagong gusali ang nakatayo sa bayan ng Pag-asa. Hindi ito isang marangyang mansyon, kundi isang simpleng gusali na pininturahan ng puti at mapusyaw na asul. Sa harapan, may isang malaking karatula, ang Sinag Liwayway Foundation, isang tahanan para sa paghilom at pag-asa. Sa loob, ang gusali ay nahahati sa 2. Ang isang bahagi ay isang sentro para sa mga batang may autism
na pinamumunuan ni Dr. Luningning Castro. Dito, ang mga bata ay hindi inaayos, kundi inuunawa. Ang kabilang bahagi ay isang halfway house para sa mga babaeng biktima ng pang-aabuso at inhustisya, isang lugar kung saan maaari silang magsimulang muli. Ito naman ay pinamamahalaan ni Liwayway Ramos. Sa araw ng inaugurasyon, naroon silang lahat. Titi Gani, si Luningning, ang pamilya ni Liwayway mula sa probinsya na hindi mapaglagyan ng orgulyo at ang mga unang residente ng pundasyon. Sa gitna ng entablado, magkatabing nakatayo sina Liwayway at Sinag. Ang bata, na ngayon ay 10 taong gulang na, ay hindi na ang batang puno ng takot. Siya ay mas matangkad, mas malusog, at ang kanyang mga mata ay puno ng titlap. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. Nagsimula si Liwayway. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng pasasalamat. Ang lugar na ito ay itinayo mula sa isang madilim na nakaraan. Ngunit tulad ng Liwayway, ang bawat kadiliman ay palaging may kasunod na umaga. Ang pundasyong ito ay para sa lahat ng mga kaluluwang minsan nang naging biktima ng dilim. Dito, magkakasama tayong hahanap ng ating sariling liwanag. Pagkatapos ng kanyang talumpati, si Sinag naman ang lumapit sa mikropono. May hawak siyang isang pirasong papel, ngunit hindi niya ito tiningnan. Tumingin siya sa mga tao at sa kanyang inainahan na si Liwayway. Dati po hindi ako nagsasalita. Panimula niya, ang kanyang boses ay malinaw. Dahil akala ko po, walang makikinig. Akala ko po ang mundo ay isang nakakatakot na lugar. Pero tinuruan po ako ni Ate Liwayway na kahit ang pinakatahimik na boses ay may kapangyarihang magpabago ng mundo. Ang lugar na ito ay para sa mga batang katulad ko at sa mga babaeng katulad niya. Para malaman niyo pong may nakikinig. Hindi po kayo nag-iisa. Isang masigabong palakpakan ang umalingaw-ngaw. Habang papalubog ang araw, nakaupo sina Liwayway at Sinag sa isang bench sa labas ng pundasyon. Pinapanood ang kalangitan na nagkukulay kahel at rosas. Ang ganda ng sinabi mo kanina, Sinag, sabi ni Liwayway habang inaakbayan ng bata. Ngumiti si Sinag. Para po kay Mama Elena, sagot niya. At para sa'yo. Tumingala sila sa langit. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na isang katahimikan ng takot, kundi isang katahimikan ng kapayapaan, ng pag-unawa, at ng isang pagmamahal na nabuo sa gitna ng pinakamalupit na pagsubok. Nagsalita na ang katahimikan, at ang tinig nito ay hindi isang sigaw ng galit, kundi isang bulong ng pag-asa. Isang tinig na nagsasabing kahit gaano pa kadilim ang gabi, ang Liwayway ay palaging darating. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang patunay na ang katotohanan, gaano man katagal ibaon, ay palaging hahanap ng paraan upang lumabas at magbigay liwanag. Ang pag-ibig na walang hinihintay na kapalit at ang katapangang manindigan sa tama ang siyang pinakamalakas na sandata laban sa anumang uri ng kasamaan. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa paglalakbay na ito ng puso. Sana po ay may aral kayong napulot mula sa kwento ni na Liwayway at Sinag. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento ngayong araw? At anong uri ng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment lamang po sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay mahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ng notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli. Kwentong Pag-ibig PH.